Good morning everyone! Welcome to our Daily Devotion Day 20. Hello po! Ayan, ako. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Today is Monday. Ayan, ako. Busy day na naman for everyone. Lahat po ngayon ay busy dahil syempre may mga anak na inaasikaso para pumasok sa school, may asawa na papasok sa trabaho. Ganun pa man, bigyan po natin ng oras ang Panginoon para po sa ating devotion today to guide us for our buong maghapon. Ayan, so let's check po yung atin pong sound check tayo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong pagtulog kagabi? Kumusta ang inyong paggising ngayong umaga? Nako, nawa po ay ayos naman, no? Ayan. Thank God, may ano tayo. Maganda yung sound natin. Hallelujah. Ayan, so check lang natin. Ayan, bakit ayaw niya? Yan. So, napakabuti po ng Panginoon kasi binigyan na naman niya tayo ng isang magandang araw at magandang paggising at syempre yung kalakasan natin ay salamat sa Diyos dahil tunay na buhay ang Diyos. Binibigyan niya po tayo ng alam niyo yun, yung ating pong maghapon ay gusto niya nakasama natin siya. Kaya po ang ganda ng mensahe ngayong umaga na ito natin sa atin ng Panginoon. Wow. Every morning talaga ay lagi tayong ginigising ng Diyos to surprise us with His Word, with His message. Kaya naman po, samantalahin natin ang pagkakataon na may kalakasan tayo para po magpuri sa Diyos at magpasalamat bawat araw. Kasi He deserves all the highest praise and worship and glory. Ayan. So, napakaganda po ng message ni Lord ngayon. Sige po, simulan natin. Kunin natin po ito sa Psalm 34 verse 4 to 5. Sabi po dito, I sought the Lord and He answered me. He delivers me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Sa Tagalog po, ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa isa na namang napakagandang umaga na kami ay sinamahan mo, na kami ay ginising mo, kami ay binigyan mo ng kalakasan upang muling pag-devotion ngayong araw na ito. Panginoon, samahan mo kami. Ikaw po ang manguna. Be in our midst, Lord. Ikaw po ang siyang magsalita, ikaw po ang siyang marinig, ikaw ang siyang maramdaman ng lahat ng tao makakapanood nito. Panginoong Hesus, ikaw po ang aming pag-asa, ang aming lakas, Panginoon. Samahan mo kami ngayon hanggang sa aming buong maghapon. Pakaingatan mo kami at aming buong pamilya. Thank you, Father God, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. So, thank you po sa mga nagdadasal. Na sana maging okay na tong aking paso para naman hindi na ako naka-face mask lagi. So again, ang atin pong devotion ay kinuha natin sa Psalm 34 verse 4 to 5. Sabi po dito, I sought the Lord and meron po isang version to. Mamaya babasahin natin. And He answered me, He delivers me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Sabi po sa isang version, I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. Those who look to Him for help will be radiant with joy. No shadow of shame will darken their faces. Again, sa Tagalog, ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Hallelujah. Napakaganda po, no? Again, si Lord ay nire-remind tayo with regards to fear, with regards sa takot natin dito sa mundo. Kasi sa totoo lamang po, talaga naman, sino ba ang hindi natatakot, di ba? At yan po ang
pagkakataon na pansamantala tayong nakakalimot o napapahiwalay sa Panginoon kapag natatakot tayo. At kapag natatakot tayo, syempre kailangan natin ng karamay. Kaya may mga kaibigan tayo na nilalapitan natin, may mga tao tayo na gusto nating kausap para matulungan tayo sa takot na meron tayo. At alam niyo po ba yung takot na yan, katulad ni David dito sa isinulat niya sa Psalm, yung takot po na yan tayo, di ba? Pag natatakot tayo, nakakadesisyon tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At nakakapag-isip tayo ng mga bagay na hindi rin naman talagang makakatulong. Kasi once na tayo po ay may fear na or may takot na, nagkakaroon na po tayo ng panic, di ba? Parang ipupush ko na ba itong button na to para sa decision na to without even praying. Pero meron naman po na tulad natin ng mga nakakilala na sa Panginoon. Sa tuwing tayo nagkakaroon ng takot, ang agad nating unang ginagawa ay manalangin, di ba? Lumapit agad sa Panginoon. Sabi dito, when something happens in our life, our first reaction should be to come to God first. Sana ganun po tayong lahat, na pagka nagkaroon tayo ng takot, agad tayong manalangin, agad tayong lumapit sa Diyos. Kasi marami po talaga na tao na takot sa minsan wala naman talagang dahilan, di ba? Minsan, dahil pala may trauma ka, kagaya sa case ko, nagka-trauma ako dahil sa pagka-stroke ko. Yung iba naman po, talagang kahit simpleng bagay, natatakot na sila. Alam niyo po ba, meron ako dating tiyahin na kapatid ng mother ko. Share ko lang. Sa sobrang takot niya po, alam niyo, hindi naman po siya wala naman siyang karamdaman, pero yung takot niya nanatili sa puso niya, sa isip niya, hanggang pagtanda niya. Dumating po siya sa punto na nagkakaroon na siya ng hallucination, yung nakikita na niya yung mga bagay na parang hindi pa naman nangyayari. Iniisip niya may susunog, maisip, ang dami niyang nakikita hanggang sa pag natutulog po siya, talaga pong yung nakabaluktot siya dahil sa sobrang takot niya, yung mga paa niya nakabaluktot, pati kamay niya. Gabi-gabi ganun po siya matulog sa sobrang takot niya. Pagkatapos, dahil sa ganun siya matulog gabi-gabi, isang araw pagising niya, hindi niya na po madiretso yung paa niya. Yung kanya pong tuhod, hindi na niya matuwid. Kaya nung pagbangon niya, hukot na siya, yung tuhod niya, hindi niya na madiretso. Kaya kung maglakad siya, payuko na. So sabi ko, grabe no, pati yung mga bones natin sa sobrang takot, na-deteriorate, naapektuhan yung health because of that fear. Na minsan pag hindi talaga natin alam kung paano lalabanan yung takot, talaga pong tatalunin tayo nito at posible na mas, kung may karamdaman tayo, lalala yung karamdaman natin. At kung meron naman tayong or kung wala naman tayong karamdaman, posibleng magkaroon tayo nito dahil sa takot lang na yan. Kaya wag po natin pong i-entertain yung takot. Lalo na kung nasa Panginoon na tayo. Hindi naman ko mo sinabing nasa Panginoon ka na at Kristiyano ka na, hindi ka na matatakot. Siyempre, nandun pa din yun Nandito pa tayo sa mundo, matatakot ka pa din. Pero, ang pinakamaganda po doon, dalhin mo yung takot mo sa Panginoon. Ipananalangin mo ito. Ilapit mo, hihingi mo ng tulong sa Kanya. Kasi siya lang po ang makakapagbigay ng tulong na yan. Kaya nga sabi niya dito sa ating binasa sa Awit 34 verse 4-5, ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Ang nagsasalita po dito si King David, diba? Kasi talaga grabe din naman yung pinagdaanan niya. Kaya give God your fears. Ibigay natin yung lahat ng takot natin sa Panginoon. I'm sure lahat tayo nakakaranas minsan ng ganyan takot. Kaya nga, minsan imbis na malinaw yung direction mo o pagising, pag naunahan ka ng takot, ay nako, nag-iiba yung decision making mo. Nag-iiba yung mga galaw mo. Dahil lahat yan nagsisimula dito. Sabi nga dito,
Just as God answered the writer of Psalm 34, God is also ready and available to us through prayer. Sabi ko nga palagi, di ba? 24/7 si Lord available. Kahit madaling araw nagising ka at nakaramdam ka ng takot, sige lang, pray ka lang because available si Lord to listen. Andyan siya. At huwag tayong magdadalawang isip na manalangin sa Kanya. God is not hidden or far away, di ba? Hindi malayo ang Diyos. Nandyan siya, nandito siya. Lalo na kung anak ka na niya, di ba? Lalo na kung ikaw ay tumanggap na sa Kanya bilang Diyos sa tunay na tagapagligtas. Ang Panginoon ay lagi nang nasa tabi mo. Hindi ka iniiwan at hindi ka iiwan kailanman. He is present and waiting for us to spend time with Him. Nais lang ng Diyos ay magkaroon tayo ng oras sa Kanya. Lalo na sa panahon na natatakot tayo. Sabi ko nga, Lord, kanina pagising ko, Lord, talaga naman yung topic natin ulit is all about fear. Kasi sa totoo lang, ako po, lagi akong dumadaan pa rin dyan. Kasi nandun pa ako sa recovery period ko eh. Yung nagre-recover pa po ako sa stroke ko. Yung bang may mga pagkakataon na minsan makaramdam lang ng konting pain, ng konting sumakit lang yung ulo ko ng konti na hindi naman talaga masakit. Alam mo, nagkakaroon ka kaagad ng fear because of the trauma, no? Pero, alam mo yung, ang sarap ng pakiramdam na alam mo na hindi ka nag-iisa sa laban dyan sa takot na yan. Yung takot na yan ay talagang hindi ka titigilan ng kaaway eh. Once na in-entertain mo na yung takot, ang kaaway ay talagang papasok na yan at kung ano-anong kasinungalingan na ang sasabihin sa iyo at i-feed sa iyo para mas matakot ka. Kaya huwag nating i-entertain yung takot. Bagkus, mag-pray po tayo, magdasal tayo sa Diyos, at ihingi natin ng tulong kung paanong bigyan tayo ng direction kung ano yung gagawin natin. Sabi din dito, because God is the one who created us, He knows everything about us. Di ba? Alam ng Diyos na natatakot ka. Wala namang hindi alam ng Diyos eh. Alam ng Diyos na sa oras na to natatakot ka. Na sa oras na nakakaramdam ka ng pangamba na parang, Lord, ano ba tong takot na to? Kasi, saan ba galing to? Diba? Tulungan mo po ako. So, only God knows kung sino ka. At kung natatakot ka na talaga, ang Diyos tawagin mo lang and He will help you. He knows everything about us. He knows how we feel and exactly what we need. Minsan yung takot natin, ilalapit natin sa iba pero hindi tayo naiintindihan, di ba? Parang, uy, ano mo lang yan? Mag-relax ka lang. Ganun ang sinasabi nila pag natatakot ka. Kasi hindi nila alam yung nararamdaman mo. Minsan kasi, tayo na nandoon sa sitwasyon na yon, pag nandun tayo sa takot na yon, tayo lang yung nakakaunawa na parang iba to eh. Pero yung ibang tao, hindi nila feel yon, pero si Lord feel na feel ka. Alam na alam ni Lord yung takot na nararamdaman mo. At wala kang dapat ipangamba doon. Kasi tutulungan ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay all-knowing God. Di ba? Walang natatago sa Kanya. Kahit minsan dinidinay natin, hindi naman ako takot, andiyan naman si Lord. Kung talagang takot ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, natatakot po ako. Tulungan mo po ako. Aminin mong takot ka. Kasi minsan ayaw nating ipakita na takot tayo, lalo na tayong mga Kristiyano, di ba? Minsan ayaw nating lumapit sa ating pastors, sa ating mga leaders sa church, or leader natin sa Bible study, or sino man yung discipler natin. Minsan ayaw natin lumapit para sabihin, alam mo, natatakot ako, tulungan mo naman ako sa panalang. Minsan ayaw nating aminin yun sa tao at maging sa Diyos. Kasi parang feeling mo, Kristiyano na ako, hindi na ako dapat natatakot. Kung hindi po totoo yun. Wala pong ligtas dyan sa takot na yan. Lahat tayo dadaan dyan. Kahit ikaw pa'y anak ng Diyos at ikaw pa'y Kristiyano. Dadaanan mo yan. At mararanasan mo yan. Bakit? Yan ay bit-bit ng nakaraan mo. At iyan ay gagamitin ng kaaway para lalo kang panghinaan sa iyong pananampalataya sa Diyos. Pero doon nagkakamali si Satanas. Hindi niya alam na matatag ka sa pananampalataya. Kaya alam mo kung paanong aminin na ikaw ay natatakot
at alam mo sa sarili at sa puso mo na ang Diyos lamang ang makakatulong sa iyo at ang Diyos lamang ang may kapangyarihan para makalaya ka sa takot na yan. So yun lang ay napakalaking bagay na alam mo dapat yun. Kasi ang Diyos ay lahat posible sa Kanya. Lahat kaya niyang gawin sa iyo. Kaya huwag kang matatakot. Mahal ka ng Diyos. The psalmist says that God delivered him from all of his fears. God desires to deliver you from fears as well. Kung paano tinulungan ng Diyos si David noong mga panahon na yon, ganon din tayo ngayon sa panahon natin. Sabi nga sa Philippians 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Di ba napakabuti ng Panginoon? Sabi niya dito, do not be anxious about anything. So, ibig sabihin, kahit ano pa yan. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Yun lang naman ang nais ng Diyos eh. Kapag nakakaramdam tayo ng takot, lapit tayo sa Diyos nang may kababaang loob. Aminin natin, Lord, natatakot ako. Tulungan mo po ako sa nararamdaman kong ito. Kasi minsan, ginagamit ng kaaway yung nakaraan natin eh, para i-feed ka na, nako, ganyan naman yan, ang mangyayari sa'yo, ba't ka natatakot? Yan din yung mangyayari sa'yo nung nangyayari nung unang mga nakaraan mong buhay. Kagaya po ako, grabe kung guluhin ako ng kaaway when it comes to fear. Kasi nagka-trauma po ako dahil sa stroke ko eh. So pagka po nagkakaroon ng minsan mag-BP ako at medyo mataas ng konti, talagang, alam mo yung takot na sasabihin ng demonyo sa isip ko, sasabihin niya, ayan, tataas na naman ako. Alam mo ba, pwede kang ma-stroke ulit. At yung stroke na yan, pwede ka na naman madala sa ospital. At pwede ka na naman gumastos ng ganito na hindi pa nga kayo bayad dun sa, alam mo yung sabi ko nga, nung una, talaga pong nadadala ako sa ganung panlilinlang, ang kasinungalingan ni Satanas. Pero, sabi ko, wala kang kapangyarihan. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa buhay ko. Sabi ko, ano ba? Kung ako ba'y kukunin ng Diyos ngayon, anong takot meron ako? Wala na. Kasi makikita ko na ang Diyos. Face to face. Kapag namatay ako ngayon, anong takot na pwede mo pang ibigay sa akin? Sabi ko, kung ako naman ibubuhayin ng Diyos, praise the Lord. Kasi makakapaglingkod pa ako at makakasama kong pamilya ko. So anong talo ko? Wala akong talo doon. Panalong-panalo yun. At ang aking Diyos ang nakakalam ng buhay ko. Dati hindi ko po yun masabi. Kaya ang nangyari, nagkakaroon ako ng anxiety na hanggang sa nagpapanik ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. But now, because of God, binigyan niya ako ng wisdom. Tinulungan niya ako at isa po itong daily devotion na pinagagawa niya ang siyang nagpalakas at nagpatibay sa akin para lalo ko po siyang makilala at maunawaan ang kanyang mga nais sa buhay ko. Sa totoo lang po itong devotion na itong unang-unang natututo ako po. At ang unang-unang inaayos ng Panginoon dito ay ako. Pero sana po maging daan din ang devotion na ito para kayo pong nakakapanood nito. Maramdaman niyo rin ang Diyos sa buhay niyo. Na hindi tayo dapat matakot, na hindi tayo dapat mabuhay sa takot. Kapag kasama natin ang Panginoon, wala na po yung takot na yan. Sapagkat yan ay panlilinlang lamang ng kaaway. Kailangan alam natin kung paano siyang lalabanan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya isa po na dapat natin ginagawa, lalo na kung tayo mga anak na ng Diyos, magbasa po tayo ng Bible. Pagnilayan po natin ang kanyang salita at isabuhay po natin. Hindi madali sa simula, pero sabi ko nga palagi, why not start with one verse every morning, every day, at least isang verse na pagnilayan mo, katulad ng ginagawa po natin ito. Hindi naman kailangan basahin mo ng cover to cover agad ang Bible. Basahin mo lamang po siya ng paisa-isang verse.
Araw-araw hanggang sa dumating sa puntong nagbabasa ka na per chapter. And of course, continue watching mga palabas po sa YouTube, sa social. Total, social media na tayo lagi. Laging hawak ang cellphone. Why not? About the Lord yung pinapakinggan natin. Mga binabasa natin. And again, lagi ko rin sinasabi, bantayan din natin yung pinanonood natin sa social media. Kasi dapat po biblical, lahat po yung nakabase sa Bible. At may gabay ng Panginoon, magdasal po tayo palagi. Para lagi po tayong gagabayan sa lahat ng ating ginagawa. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi niya po tayo hahayaan na malugmok dito sa takot na to. Kaya nga tayo nire-remind ng Lord dito, di ba? Sabi niya dito sa ating binasa sa Tagalog, sa awit, ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin. Kayang tanggalin ng Diyos ang takot na yan. Huwag kang mag-alala. Kung sa panahon na to, nagawa mo ng lahat na ng effort ginawa mo, matanggal lang yung takot na yan. Ang dami nating takot eh. Minsan, napakabigat na takot. Minsan, ang simple lang naman na takot. Diba? Takot na wala pa akong pambayad sa tuition ng anak ko. Takot na wala pa akong pambayad sa bills. Minsan, sa ganun lang nagsisimula, pero lumalalim yan kasi pinifeed tayo ng kaaway ng mga negative thoughts na hindi makakatulong sa atin, na mas lalo pa tayong dinidiin sa takot na yan. Kaya habang nagsisimula pa lang yung takot na naramdaman mo, dasal ka na kaagad. Tawag ka na sa Diyos. Kapit ka na sa Panginoon. Kasi yun talaga yung sandata natin eh. Wala na iba. Kasi yung pinakamaganda doon, nasa Panginoon na tayo eh. Anywhere. Kahit nasan ka. Anytime. You can pray. Wala naman yung kailangan dito ka lang magdadasal. Kaya hindi na tayo ganun eh. Anytime and anywhere you can pray. Ang kailangan lang talaga natin ay magpakumbaba at tumawag sa Diyos. Yun lang po. Kasi ang Diyos ay naghihintay lang sa atin. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Okay, ayan po. Pagpapasalamat ako sa Diyos. Napakaganda ng mensahe niya. Binigyan din po ng diin dito yung Psalm 34 verse 5 says that those who spend time with God will be free of shame. As we are freed from the mistakes of our past, we will begin to walk in the newness of life when we walk with God through life. We walk in the light that He provides rather than the darkness of the world around us. He protects us from harm and keeps us from shame. Yun po ang gusto ng Panginoon. Sa totoo lang, sabi nga niya, di ba? Kaya niya binanggit dito na those who look to Him for help will be radiant with joy. No shadow of shame will darken their faces. Kapag lumapit na tayo sa Panginoon at isinuko na natin sa Kanyang fear na yan, papalitan ng Diyos yan. Inside out, lalabas yung saya. Lalabas yung joy na hindi mo ma-explain, Lord, saan galing to, na kahit na andito pa yung takot, andito pa yung sitwasyon, pero alam ko, Lord, na may saya. Yung hindi kumawari yung saya na yon. Na hindi pa man nasusolve yung problem na dahilan kung ba't ka natatakot. Pero naibsan yung takot ng kasayahan kasi the joy of the Lord is our strength, di ba? At magra-radiate yan sa ating sarili, sa ating mukha. Hindi katulad ng ginagawa ng kaaway. Nalalo ka pang ilulugmok at papaalala sa'yo yung mga negative na nangyari sa'yo in the past. Na mas lalo kang pahihinain ng loob. Ang Diyos hindi. Bibigyan ka ng joy, di ba? Yung parang, Lord, ang saya naman. Lord, hindi pa nga tapos yung problema. Andito pa. Pero ang saya-saya ko, Lord. Na I know. Alam mo yun, yung parang biglang lumiwanag ang lahat na kanina ang dilim-dilim dahil sa takot na nararamdaman mo. Na biglang parang alam mo na yung kahinat na maaayos ang masusolusyonan yung problemang meron ka. At alam mo na may Diyos na magpo-provide ng solusyon dun sa problema mo. Alam mo yun yung, sabi ko nga, may mga pagkakataon na kapag kumilos ang Panginoon sa buhay natin, unbelievable. Alam mo, hindi mo ma-explain yung nararamdaman mo. Yung saya. Sabi nga yun yung joy na hindi kayang pantayan ng kahit na ano.
Yung joy na galing sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. God is waiting to spend time with you and give you His peace. Spend some time today in prayer, asking God to remove your fears and replace them with His strength. Tanggalin na natin yung takot na yan sa pamamagitan ng pagdadasal sa Diyos. God will help us, heal us. Ano man yung takot na meron ka, just surrender it all to the Lord. Kung sa ngayon, nakakaramdam ka na parang nag-iisa ka, na hindi mo na kaya, takot ka na halos ayaw mo na lumabas ng bahay, na halos ayaw mo na makipag-usap sa iba dahil sa takot na yan. Tandaan mo, kasama mo ang Diyos sa laban na yan. Nandyan ang Diyos sa tabi mo. Gusto niya ay kausapin mo lang siya. Sabi nga natin doon sa tinuro natin kahapon, di ba? The Holy Spirit is with you. At kahit hindi ka na makapagsalita, sa sobrang bigat ng nararamdaman mo, iiyak mo lang yan. And through the Holy Spirit, siya ang magdadasal para sa iyo. He will be your intercessor. He will intercede. Kaya magugulat ka kahit umiiyak ka lang. Wala kang sinasabi, pero after mo umiyak, Lord, wow, ang gaang. Thank you, Lord. Thank you. Napakasarap po ng buhay na meron tayong Panginoon sa ating puso at sa ating isip. Kaya napaka-importante po yung meron tayong relasyon sa Diyos. Para in times of need, in times na ganito, na meron tayong takot, alam mo kung sino yung tatawagin mo. Alam mo kung sino yung lalapitan mo kasi kilala mo siya, kasi may relasyon ka sa Kanya. Kasi minsan yung relasyon na yun yung wala. Kasi nahaharangan ng kasalanan at ng takot na yan kung bakit hindi natin siya kilala. Alam natin kung sino ang Diyos sa salita, pero hindi natin siya kilala dahil wala tayong relasyon sa Kanya. Kaya napaka-importante po yung relationship ma-build with the Lord. Natanggapin natin siya bilang ating Diyos at tunay na tagapagligtas. Na siya lamang ang tanging makapagliligtas sa atin at makakapagbigay ng laya para sa mga kasalanan na nagsukol sa atin para mapuno tayo ng takot na yan. Kaya naman po, napaka-importante na isuko natin yan sa Diyos. Lahat. Huwag na tayong magtira. Isuko na natin sa Diyos ang lahat ng takot, pangamba, worries, difficulties, hatred, hinanakit, sama ng loob, galit, kanino man yan o ano man yan. Lahat yan isuko na natin sa Diyos. Dahil yan din ang isa sa dahilan kung bakit tayo may takot sa buhay. Ang nais lamang ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya. Isuko natin lahat sa Kanya yan nang may kababaang loob. Sapagkat iyan po ang magpapalaya sa atin upang maramdaman natin ang kapayapaan na nagmumula lamang sa Diyos. Walang iba na makapagbibigay ng kapayapaan na yan, kundi ang Panginoon. Kapayapaan na hindi masukat, ni hindi mawari. Yung saya, yung joy. Na parang, Lord, saan galing tong saya na to? Na kahit dumaraan ako sa pagsubok, Lord, nandun yung saya. Kung nanonood ka ngayon at sa tingin mo gusto mong isuko na yan sa Panginoon, sumabay ka lamang sa panalangin at angkinin mong panalangin mo ito. Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyo at humihingi ng patawad sa lahat kong mga kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Sa pagkakataong pong ito, nais kong ikaw ang maghari sa buhay ko. Salamat, Panginoon, at ikaw ay namatay sa krus. Inilibing at nabuhay na magmuli para sa akin upang ako ay maligtas. Tinatanggap po kita, Panginoon, bilang aking Diyos at tunay na tagapagligtas. Maghari ka po sa buhay ko. Ikaw na po ang siyang manguna sa aking buhay. Ikaw na po ang siyang magkontrol sa aking buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.
Kung ikaw po ay sumunod sa panalangin na yon, happy birthday. Today is your spiritual birthday. Hallelujah. Today is September 18. Ayan, ang ganda, di ba? Monday na Monday. So, this is your spiritual birthday. Magpatuloy ka lamang sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsunod sa Diyos. At sigurado, anuman yung mga pinagdaanan mo ay sa ngayon pa lang nakakaramdam ka na ng kapayapaan, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos kasi iniiwanan tayo ng fruit of the Spirit kapag tayo ay may relasyon sa Panginoon. Andiyan na yung prutas na yan, yung bunga ng pag-ibig, ng joy, ng peace, ng kindness, gentleness, loving kindness, ng faithfulness, and self-control. Diba? Sarap lang may ganun. Thank you, Lord. Ayan, manalangin man po tayo para po sa lahat. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mensahe nyo ngayong umaga. Tunay, Panginoon, na wala kaming magagawa apart from you. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming lakas, Panginoon. Anumang takot na meron kami, salamat, Panginoon, pinalaya mo na kami dito. Salamat, may Panginoon kami na siyang nagtatanggal nito at pinapalitan nito ng kapayapaan sa puso at pag-ibig na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sapagkat iniingatan mo kami sa bawat oras at sandali ng buhay namin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nakakapanood nito. Panginoon, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. I-bless mo sila, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Please provide them, Lord God, ng lahat ng kanilang pangangailangan. Anumang dahilan ng takot na meron sila, Panginoon, tulungan mo silang makalaya dito, Panginoon. Ganon din, O Diyos, sa mga taong may karamdaman. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Bigyan ng kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang dakilang doktor na magpapagaling sa lahat ng may karamdaman, Panginoon. Anumang klase ng karamdaman ito, Panginoon, wala pong hindi ka kayang gamutin. Maraming salamat, Panginoon, kasi mahal mo kami. Thank you for everything, Lord. Salamat sa buhay namin ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan. We love you, Father God. Nais namin ibalik lamang ang lahat ng papurit pasalamat sa iyong dakilang pangalan because you deserve all the highest praise, Father. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Thank you for your protection. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakapanood po ngayong araw na ito. Ayan. Kung may nag-message pala, hindi na po natin nabasa. Thank you po kay Zel Yasay Felix. Hi Zel, good morning. Good morning sa iyo. Salamat sa panonood at pakikibahagi. Siyempre, nanood din po si Pastor Chuck Rakidan. What an inspiration. God bless Ate Mabs. Maraming salamat po. Sama niyo po ako palagi sa inyong panalangin para po sa patuloy na kagalingan ni Ate Mabs. Complete healing in Jesus' name. Yung po sa nagtatanong bakit daw po ako naka-face mask. Nako, si Ate Mabs ko pangatlong araw nang nag-face mask. Kaya po naka-face mask din po ako. Kasi po si Ate Mabs, kayo mag-alala, hindi naman po ito, kundi nagkaroon lang po tayo ng paso. Napaso si Ate Mabs. Talsik po ba ng mantika? Napakagaling ko kasi magluto. At yan po, natalsikan talaga, nakakatuwa kasi mismo pang bibig ko yung natalsikan. Kaya kung hindi po ako mag-face mask, baka matawa kayo sa itsura ko, hindi kayo makapag-concentrate. Kaya po nag-face mask ako, and true enough, hindi po magiging hadlang ito para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Para hindi po tayo makapag-devotion everyday dahil commitment natin to sa Panginoon. Sabi ko nga, ano pa man ang mangyari, wala na, kay Lord ng lahat ng buhay na to. Wala na po tayong kay Lord na to. Kaya sabi ko, Lord, hindi hadlang to para hindi ako mag-devotion. Kasi hindi naman nawala boses ko. Nagkaroon lang po ng pamamaga sa bibig ni Ate Mabs. Kaya po, naka-face mask tayo. Napakabuti ng Panginoon kasi buti na lang uso na face mask talaga, no? maraming salamat sa Panginoon talaga. Tingnan yung boses ko, yung pa rin naman. Kay buti ng Diyos talaga. Salamat talaga, Panginoon, sa kalakasan. At salamat po sa lahat ng mga nanood. Kung kayo po ay na-bless ng ating devotion for today, please like and share this live video para naman po marami rin ang makapanood at maramdaman din yung pag-ibig na naramdaman ninyo. At ganun din naman po, i-follow nyo po ang God Loves You movement
kung nakapanood po kayo mismo sa profile ko, naka-cross post po kasi yan. Pero sana po i-follow rin niyo ang God Loves You Movement Facebook page para ma-notify po kayo sa mga activities natin. Isa po sa mga activities na gagawin natin ay ibabalik na po ng God Loves You Movement sa tulong at awa ng Diyos yung gift giving natin this December para sa mga bata at sana kayanin natin pati pamilya mabigyan. And yung pong project natin na One Family, One Bible, tulungan niyo po ako, naway makibahagi po kayo na kahit isang Bible na baka may extra kayo dyan, pwede niyo po i-donate yan sa God Loves You Movement, or you can help us through in kind or in cash, or sa God Loves You Movement na pwede kayo mag-send ng stars nang sa ganun po ay makibahagi po kayo sa proyekto natin po ito na pinapagawa ng Panginoon sa atin. So maraming salamat po sa inyong mga puso ng pagtulong. Kung kayo po hinihingi po ng Panginoon, kayo na po ang bahalang mag-communicate sa amin through God Loves You Movement. So thank you po talaga sa Panginoon, at to God be all the glory. Bukas po muli, samahan ninyo ako sa ating pong daily devotion everyday at 6:30 a.m. po yan. Huwag po kayong absent. Samahan po ninyo ako. Samahan niyo po kami ni Lord. Thank you very much po. And lagi niyo pong tatandaan, God loves you. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. God bless po. Thank you for watching and see you again tomorrow, 6:30 a.m. Bye-bye.